Alright, have a great day, have a good day sa inyong lahat dyan na nakapanood. Date today is December 15 and this is the date kung saan sinabi ni PBBM and DPWH Secretary Dizon na possible na itong napakagandang tulay na to na inangkin ni BBM na hindi naman talaga to pera ng gobyerno ng Pilipinas kundi ito ay galing sa China government or government of People's Republic of China government. So thank you China in the first place, maraming thank you sa inyo kasi nga billion no talagang binigay niyo sa Pilipinas / Davao, and simply because of Tatay Digong no. So kung hindi ganun ka talino at ganun ka tama ang desisyon ni Tatay Digong na wag makipag-away kahit kanino, a friend to no one, I mean an enemy to no one, a friend to everyone, tama ba yun? So thank you Tatay Digong, of course no, ganda ng ano, ayan, laway lang kapital ni Tatay Digong dyan sa ano na yan, tulay na yan. Meron na tayong napaka-iconic landmark sa Davao City ngayon. Umiilaw yan paggabi pero may time na parang wala. Kagabi yata hindi siya umiilaw no. Well, dated today, December 15, yun na nga sinabi ni PBBM and Secretary Dizon na passable na siya by December 15. That's why na minamadali. Yo, di ba? Minamadali. So parang ako yung naniniwala na sa mga nagsasabi diyan sa komento na para daw tila daw minamadali. Pero pwede rin hindi. Talagang yun talaga yung pinaka-scope nung time frame nung ano nung pagtatrabaho nila. So kaya nilang gawin yan in 11 days. Pero kita ko rin kasi kagabi na yun na nga malapit na magmadaling araw, andun pa rin sila, panay pa rin yung trabaho, pagulong ng mga piso no. So ibig sabihin talagang ano siya, hindi siya ganun ka relax. Kung siguro kung hindi sinabi ni PBBM tsaka ni Dizon na possible na siya by 15, maaring next year pa yan no, maaring January pa nila magagawa talaga. Pero at least kahit na January magagawa, ang sa akin doon ay or sa atin naman kasi ina-after natin is yung pulido, durable na pagkagawa or yung solid yung ang resulta. Anyway, so sana nga solid pa rin ang resulta niyan, sana walang problema no, like hindi siya masasira agad. Pero may nasasabi kasi na temporary, siguro temporary in a sense na habang hindi pa madadaanan lahat, dalawa lang muna ganun. So I think dahil yung dalawang lane lang, ano lang, single lane for 2 lanes, siguro kaya siyang gawin lang in 11 days. Pero pagka 4 na lanes na talaga lahat, so siguro it takes time no, siguro mga 100 days ganun no, or 2 months. Anyway, ganyan naman talaga sa mga main roads. For example, sa mga main roads yung talagang walang ibang alternative routes sa mga nakikita natin. Kayo na observe niyo sa inyong mga barangay, sa inyong mga munisipyo, syudad, sa inyong provincial road na may mga lugar talaga na kailangang trabahoin, ayusin. For example, diyan sa may Tuganay no, sa may I don't know Tuganay kung parte ba siya ng Carmen or ng Duhali sa may Davao del Norte, ay talagang ginagawa siya, yung gumagawa sila ng alternative route or di kaya yung kabila muna na lane tinatapos muna, tapos yun nga bali dalawahan sa isang lane, or alam niyo yun, mahirap siya pero at least meron na. So dito sa Davao City hindi natin naman talaga masyadong needed no, like sino ba naman ang ayaw na madaanan na itong tulay, excited nga lang tayo di ba? Pero ang dating kasi nitong si Marcos, ito tansya ko lang ha, Marcos and administration niya, kanyang mga trupa, kasi sa totoo lang wala naman talagang utak yan si Bongbong Marcos, hindi talaga siya yung tawag nito, siya lang yung presidente pero hindi talaga siya yung may decision sa lahat dyan, like solso lang lahat ng mayroon sa kanya, sinusulsulan lang siya ng mga galamay niya no, mga nakapalibot sa kanya na yan na nga, sige para ma-happy sa atin ang mga taga Davao, para masaya sila sa ano na lang natin, kumbaga as soon as possible ipapagawa natin, di baling masira yung ano, yung daan after, basta ang mahalaga napagbigyan natin sila as soon as possible. So yung pinakaasap daw na matapos sila rush ay December 15. Sige, sabihin na natin December 15 para ang mga taga Davao matuwa sa atin. Aba, akala nyo lang pag once na masira yung ano, yung daan doon sa may exit ng segment B, aba, lalong magagalit sa mga taga Davao kasi hindi naman kami talaga ang tipo sa mga tao na mahilig sa yung bad aid solution. Hindi ganoon ang mga taga Davao. Pinalaki kami ng mga Duterte, sanay kami sa mga Duterte yung trabaho na hindi man ganoon ka very quick, basta kay consistent, tapos pang matagalan, lifetime solution talaga siya. Sustainable siya hanggang sa kaduluduluhan, masustain ang kalidad lahat ng pangangailangan ng mga tao. Pero yun nga, just in case na may masira dyan sa ano, dyan sa or hindi man tatagal yung ano, yung exit sa may segment B dito sa aming coastal road,
Wag yung ano, wag kayong umasa na hindi kayo mababash ng mga taga Davao, no? So kasi okay lang sa amin. We can wait talaga patiently. Ganyan ang ugali ng mga Davaoenyo. Ano kami dito, hindi kami atat. Yes, nagbibigay kami ng komento, no, kung pwede as soon as possible, pero yung ano, yung tama din na paggawa, hindi yung bara-bara sige gusto niyo madalian ha. Tsaka wala namang nagre-request sa atin siguro, no, na December 15 madaan ano na pwede buksan na. Hindi naman natin kailangan, I mean, oo, gusto nga natin asa, pero hindi ganun kabilis. Like, ako nga, ano sinabi nga nila na December 15, possible na daw. Sabi ko, possible? Isamantalang, ang dami pang problema dun sa segment B, exit area, sa may Rojas segment. Rojas roundabout. I mean, dun sa may mga bahayan nga. Sabi ko, paano yun? Kaya nga, di ba, napansin nyo, ako talagang napakasipag ko. Kahit wala akong tulog or kulang sa tulog, kailangan kong gumising. Hindi pwedeng matapos yung araw na hindi ko makita, hindi ko ma-videohan, hindi ko ma-vlog, hindi ko ma-document yung ganap. So, and in fairness, araw-araw meron ako nakikita na pagbabago, di ba? So, hanggang sa huli nating vlog kagabi, meron na nga 2 lane na ng asphalt yung nailagay and passable naman na siya. So, yung mga nasasabi naman dyan ng mga mga road engineer, basta yung mga engineer, mga traffic engineer dyan, shout out sa inyo, maraming thank you sa mga komento, no? So, tama din naman ang komento nyo. I mean, yung sinasabi, pero hindi talaga natin maiiwasan na may mga tao talaga, no, na mayroong kanya-kanyang opinion kahit hindi sila engineero. Alam niyo naman sa Pilipinas, hindi natin kailangan maging engineer, magiging abogado, o ano pa man para maging husgado. You can be judged in Philippines. You don't need to, to go to school. You don't need to enroll in any legal courses, no? Kasi kahit manicurista ka dito, kahit labandira ka, kahit construction worker ka, kahit gaya sa amin ng mga nagbablog ka, vlogger ka, di ba? Lahat ng tao sa Pilipinas ay pwedeng maging judge, di ba? So, lahat tayo, expert tayo sa lahat ng bagay. So, marami tayong masasabi. So, sa mga mga engineers na nagko-komento sa atin na hindi naman nadidepend, pero parang binibigyang linaw yung parang nire-rebat sometimes. I mean, parang gano'n na portion ang mga maling claims, no, na yun na nga, baka daw lulutang yung yung asfalto kapag babahain. So in the first place, hindi nga yun babahain, sasabihin ko yun sa inyo, kasi nga napakataas na nun, napakataas na kanyang elevation. Pangalawa, napakalaki, napakadambuhala nung box culvert na andun sa ilalim. Tapos meron yung water pump system na kung magpang-abot man, magmi-meet halfway nga yung tubig ng dagat dahil sa high tide plus napakalakas na buhos ang ulan sa kalangitan. So meron tayong water pump system. Hihigupin yung tubig sa may bandang kalupaan papunta sa karagatan. Anyway, so yan meron dito sa video na to. Wala lang na gusto ko lang ipakita sa inyo. Ito yung pinakahuling banat ng vlog ho natin. Makikita ang tulay na wala pang masyadong mga dumadaan or wala pang mga public motorist na dumadaan dito. So may mga nakita tayong mga sasakyan dyan, mga equipment ho yan, mga service din ng ating mga kapulisan, ng ating mga engineers at kung ano pang mga empleyado ng gobyerno na sila ang may konektado dyan. Meron silang kinalaman sa ating paggawa ng tulay. Sila yung in charge, parang ganun, no? So that would be all. So ito huling pasilip lang ito kasi huling pasilip ng tulay bago magkaroon ng motorista or pasilip ng Bukana Bridge, Coastal Road bago ma-turn over sa public. So ilang oras na lang madadaanan na to dito. Yan ang hitsura ha. Mga dump trucks pala yung makikita natin. So iikot ko lang to hanggang sa makarating tayo sa may junction ng segment Times Beach segment sa junction 1. Kasi yan yung magiging end point, boundary. Mahaba-haba yan dyan. Okay. At andito na. Yan na yung bilog paikot. So that's Times Beach roundabout segment, junction 1. So mahaba yan 7.3 kilometers. 7.3 kilometers. Hanggang yan hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yan yung
Ito yung pinakadulo, diyan iikot. Barangay Bago Aplaya. Yan, right there. Yung paikot na yan na simento. Okay, so 7.3 kilometers. Tapos dito yung pinaka-endpoint ni 7.3 kilometers, no? Ni Junction 1. At itong may punong kahoy dyan, andyan nakalagay yung mga harang, mga fencing para hindi makapasok yung mga mga tao. Ang allowed lang dyan makapasok sa ngayon ay mga contractor, mga taga-construction, laborers, lahat-lahat. So ito yon. Ilan ba? May nakapag-search na ba dyan? Pa-search nga ninyo, paano patingin kasi hindi ko magagawang mag-research ngayon or makitingnan sa Wikipedia kung ilang kilometro ang haba nitong junction to kasi so far ang cellphone ko isa na lang. O yung isa na wala, missing, no? Basta sa mga mga nagsasabing safe and Davao, yes, walang pickpocketer, walang snatcher while on the road. Pero kung nasa bus ka, galing akong Tagum nun, sakay ako ng Metro Shuttle bus, nawala yung cellphone ko. So pati yung mga driver and the conductress kasi babae yung conductor. So siya, di nila nahanap din. Nagwalis na nga sila pero hindi nila nahanap. So ibig sabihin, dalawa lang. Although pwede talagang sadyang kinuha ng pasahero, kapwa pasahero galing Tagum. 'Di ba? Oh. Di natin alam. Bahala sila. Pwede rin ang driver kumuha, pwede rin ang conductress. Kasi Samsung A55 yun. Kahit pa face out na siya sa market, pero mahal din ang bili nun. 26 mil din yun. Oh, masarap din, maganda rin yung pang regalo sa mga bata nila, sa mga anak, 'di ba? Pang email. Kasi taka ako nung ako'y pumunta, napag-usapan tuloy yung out of topic na tayo. Sige na, never mind na lang. Kaya hiwalay na hiwalay na video. So ayan ha. O yan yung natin ngayon, yung ating vlog. Davao City Coastal Road, Bukana Bridge situation bago magkaroon ng public turnover.